Age check, millennials at Gen Z, kasabay ng bagong taon, may bagong generation na simula ngayong 2025 na tatawaging Generation Beta. At ang unang batch, ang mga baby sa New Year. May report si Darlene Kai. Umalingaw-ngaw ang iyak ng mga bagong silang na sanggol kasabay ng putukan sa pagsalubong sa bagong taon. New Year baby brings hope, joy, and perseverance. Dobleng biyaya ang kambal na sina Calix at KD, ang New Year baby sa Dagupan City. Walang kapantay na tuwa naman ang ibinigay ni Baby Rochelle sa kanyang ina. Siya ang unang isinilang sa 7 iba pang ipinanganak ngayong araw sa Ligaw City, Albay. Tila mukha ng pag-asa naman si Alea Jade, ang New Year baby ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila. Halos 12 oras na nag-labor ang kanyang mommy bago siya nailuwal. Mahirap naman po talaga mag-labor, lahat ng sakit mararanasan mo. Pero pag nakita mo na si baby, mawawala naman lahat. So, worth it. Ang pagsilang sa kanila, simula rin ng bagong henerasyon na tinatawag na Generation Beta o mga isisilang mula year 2025 hanggang 2039. Sila ang henerasyong nakikitang makikinabang at gagamit artificial intelligence o AI sa pang-araw-araw ayon sa social analyst at futurist na si Mark McCrindle. Ang kanilang karaniwang magulang manggagaling sa henerasyon ng millennial at Gen Z, gaya ni Julia na isang Gen Z at soon-to-be mom. Oh, I'm scared. You don't even know what's real anymore. I really have to be exposed to it to find out the limits of what AI could do. Ang tungkulin natin ay ihanda sila gamit ang mga aral ng nakaraan para sa mas magandang kinabukasan. Pero dahil din sa pagpapalaki ng mga millennial at Gen Z, sabi ni McCrindle, inaasahang magiging mas nakasentro ang mga Gen Beta sa pakikipagkapwa-tao at pagtulong sa komunidad. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.